Meron pong malaking update ang nangyayari between Grandmaster Hans Mokniman at Grandmaster Daniel Dubob, yung idol natin. Alam niyo po ba nung nakaraan, di ba gumawa po ako ng video, naglaban po sila, nagkaroon sila ng matchup, blitz matchup po ito na kung saan yung matatalo ay dadaan daw sa polygraph test o yung lie detector test na tinatawag. Ang nangyari doon, pagkatapos ng laro, hindi nagpa-lie detector test agad si Niman. Pero sabi niya, gagawin niya daw. At according kay Niman po ito, ayan, polygraph finish, no May 7 pa pala ito, pass on all fronts. Have you ever cheated over the board? Ang sagot niya, no. Ang verdict, true. Tapos sinundan niya yan, I think it's time for a rematch with Dubob. I'll be in Moscow again in 2 weeks. So, hinamon niya na naman si Dubob. May rematch daw na mangyayari. Eto na. Ayan na yung poster. So, mukhang matutuloy ang rematch dahil napatunayan ni Niman according sa polygraph test na hindi daw siya nandaya. So, May 27, 28 ang kanilang laban sa may Moscow. Pero alam nyo ba, bago yan, nagkaroon po ng torneo ulit, no, sa Russia na kung saan, kung titingnan nyo po, nakita po yung picture, medyo maliit lang eh. Pero kung lalakihan ko yan, ayan no, so yung kasali po sa torneo, andyan po si Nepo, ayan, si Grishuk, si Artemiev, si Matlakov, si Rajabov, si Malakov, si Tomahevsky, si Spidler, at saka si Hans Mokniman. So, ang bigat po ng mga kasali. At yung torneo po na yan, rapid event po yan, 15 plus 10, 10 player, single round robin, so lahat makakalaban mo. At eto na nga, nagkalaban of course si Grandmaster Daniel Dubob at Hans Mokniman. Anong nangyari? Aba, tingnan po natin, puti po dito si Daniel Dubob, nag-D4. Knight F6 naman ang sinagot ni Niman, C4, E6, Knight F3, D5, aba, paborito ni Dubob. G3 lang, yan po yung Catalan opening. Tinuro niya yan kay Magnus, kaya ginagamit ni Magnus yung Catalan eh. Naalala nyo, di ba, second ni Magnus si Daniel Dubob sa World Championship match. Anyway, Bishop E7 and then Bishop G2. Nag-castling, castling lang din. Kinain po yung C4 na tinirahan ng Queen C2. Lahat po yan ay linya pa rin. Ginawa ng A6 and after A6, A4 para hindi maka B5. Bishop D7. Para po pumunta yan dito na sinagot lang po ng Rook D1. Pagka Bishop C6, tinirahan lang ng Bishop sa may G5. Ang bilis tumira ni Dubob, 16 minutes na siya. Samantalang si Niman, mabilis din, 14:50. Anyway, nag-Knight D7 develop and then kinapture na po yung C4. Tinirahan ng H6 na kinapture lang. Yung kabayo, binawi ng kabayo and then Knight C3 develop. After Knight C3 develop, Queen D6. So lahat po ito ay linya pa rin at ang kadalasang evaluation dito, equal lang. Pagka Queen D6, nag-E3 lang, nag-Rook D8 naman po, open file lang, and then nag-H4 lang si Dubob, mabilis pa rin tumira. Pagka H4, tumira lang ng Bishop F8. Inabong si Hans Mokniman na sinagot lang ng Queen E2. And after Queen E2, nag-Queen B4. Pagka Queen B4, tinulak yung pawn sa E4. So far daw po, ang posisyon, equal lang. Pero etong matindi, gagawin ni Dubob, tingnan nyo. Nag-B6 po yan. Para saan? Para maka-atras yung Bishop and then later on maka-C5 na sinagot ni Dubob ng D5. Typical Dubob style dahil nagpapakain ng libreng pawn. Libre po yung pawn na. Pag tinex mo, takes capture na gano'n, lamang na lamang sa bilang. Oh, lamang na isa lang pala. Pero libre yon. Pero, syempre, Dubob yan eh. Anong plano? Pagka takes pala dyan, E5 lang ang gagawin. So, inaatake yung kabayo. At pagka-atake, pumasok. O, de, one pawn up pa rin. Aba, tinirahan lang ng knights sa may D4, hitting the bishop. Ang kagandahan dyan, medyo nabuksan na po iyan ha. So may konting bawi na. Anyway, umatras lang po yung bishop na sinagot ng E6, hindi kinain, no? Nagbibigay na naman. So ang nangyayari dyan, teka lang coach, libre ito ah. Libre yung pawn. Hindi pwede kasi may kain doon pagka-text mo kasi mati ka ganun.
Kaya nga po ang ginawa niya, napaatras para dumipetsa na sinagot lang ng knight takes e4, pawn takes, bishop, capture. So ang ending, nabawi na yung pawn. At according sa engine evaluation, this is equal lang daw. Pero pagdating sa oras, grabe katambak. 7 minutes versus 13 minutes or almost 14 minutes pa si Daniel Dubob. So, ang ginawa, kinapture po yung pawn na binawi lang ng kabayo and then nag-rook takes d1, rook takes d1, tapos nag-rook lang sa may e8, hitting the knight na napatras po o napadepensa yung tore. Pagdepensa, nag-queen b4, hinamon na inangatan lang, hindi pinalit. Ang ginawa, tinetreaten ito. So, at the same time, dumidepensa lang. Kaya ang ginawa ni Niemann, kinapture niya lang po yung pawn eh. Pagka-take sa pawn, kinapture lang din yung pawn sa c7, libre. Tapos tumira po ng queen sa may b5. Aba, inaatake lang po yung pawn, no? At the same time, dumidepensa. Na sinagot lang ni Dubob ng rook e3. At pagka rook e3, Niemann with 2 minutes on the clock, samantalang si Dubob 11 minutes pa, tumira po ng malaking blunder. Ang ginawa po ay queen takes lang sa may b2 na namuti yung evaluation bar. Mali. Bakit? Kasi sinimplihan lang siya ng maladubob na tira. Para kay Dubob simple ito, pero hindi ito simple sa akin. Boom! Brilliant move. Knight g5 aray. Pinakain yung kabayo. Anong meron? Bakit pinakain yan? Discovery sa tore. Eh di kainin muna natin ito. Pag tinix mo, checkmate ka boy. Ayun ang mangyayari. Kaya balik po tayo doon. So pagka knight g5, napilitan, chumek na lang yan. Pagka-check, umangat yung king and then umiwas yung tore. Ayun. So pagka iwas ng tore, eto yung matindi ni Dubob. Chumek lang. Pagka king move, yung knight, akala ko iiwas na. Hindi pa iniwas. Ang ginawa, nag-queen b7. Pinakain yung kabayo. Dahil may capture dito. Eh, teka lang, iiwas lang natin yan. Ang tanong, saan ka iiwas? Isang po ang pwede niyang puntahan na hindi siya makakapture ito. Kaso, may ganun. Ayun. Kaya nag-resign na po after queen b7. Dubob, dinurog si Niemann. Grabe, no? Antindi talaga ni Dubob sa mga sacrifice. Kakabilib. Anyway, anong nangyari sa torneyong ito? Ang naging final standing po ay ito eh. Ayan, no? So, nag-champion po si Nepo, tapos si Artemiev, second, third, si Grischuk, si Daniel Dubob, pang-pip lang. Si Niemann naman, 3.5 lang ito eh, pang 9. Medyo malayo na, medyo nagulpi siya eh. Isa lang tinalo niya, si Tomaszewski lang eh. Anyway, yan po ang nangyari sa bakbakan na ito. Abangan po natin yung parating nila na labanan, no? Exciting yung kanilang magiging matchup eh. Sino kayo mananalo? Tingnan natin, no? Pero grabe, no? Totoo yun, pinasa ni Niemann na hindi siya nandaya over the board. Kasi tinatanong yun eh. Inamin niya kasi na nandaya siya sa online, pero over the board, according sa polygraph test na sinabi niya, well, wala siyang pinost sa detalye, pero ang sabi ni Dubob, di na daw siya lalaban kung di niya gagawin yun. Eh, biglang pumayag na sa rematch si Dubob, so that means, legit na nangyari yun, no? Legit na nangyari. Wala ako pang ibang detalye. Kayo ba may detalye kayo? Eh, comment nyo na lang po. Dito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.